Our precious, mighty, almighty Father of life, we thank you today that you have given us such knowledge and wisdom, that your ways will become our ways, and your thoughts will become our thoughts. Gamitin niyo pong instrumento po ang bahay dalang na ito, ang hotelya at ang Peace Pro para po makapaglingkod kami sa aming mga kababayan at gamitin niyo po kami para sila pagpalain. May your blessing be upon us and may your goodness be upon your children to execute that we will continue to do good things to everyone. This we pray. Your word has spoken. Do not stop by doing good because in due time we will reap the harvest if we will not give up. We give you praise and glory in the name of our Lord and Christ in Yahweh. Amen. Sige po. Yung OFW din yan ako. Okay na yun. Kasama na yun. Naka-live? Bishop James. Ayun. Yes, sir. Salamat sa suporta mo sa Yes, sir. Hope Amen, and amen. Peace Movement. Yeah. Yung Hotiala, ang ibig sabihin niya, help others to earn a living advocacy. All sectors. All sectors. Yes. OFW, everybody. Okay. Ito naman co-ownerism, ang ibig sabihin niya, barangay businesses. Oy, Plural ha, Barangay. barangay businesses co-ownerism para sa mga senior citizens, PWDs, solo parents, and all the needy barangay residences. Bali ganun. Noong August 23, 2025, ang Hope NGO ko at saka ang Peace Pro Amen. Inc. ay nagkaroon ng collaboration. Ang tawag dito ay Hope and Peace Movement. Amen. Bali, yours truly, the founding OFW. chairman. Okay. Tapos si Peace Pro, si Bishop Mel, ang founding chairman ng Peace Pro. Now, kasali ka na. Founding Chairman, OFW. Okay. Kasama na natin. Okay. So, etong t-shirt na to, ibig sabihin pag suot mo yan, sumusuporta ka sa ating advokasya ng Pontiala, co-ownerism, peace, at para sa mga OFW. Galing. Okay? So, yung pagka nagsuot ka nito, Astig yan. pagka nagpa-picture ka, Oo. at sinend mo doon sa ating post sa FB, pipila ka sa pila 1. Oh. Yung pila 1, pagka ikaw na ang i-award, ibig sabihin kasi ng pila, Priority Insiders Linear Awards. So, ibig sabihin, Pila, pila. doon sa pila, pag ikaw na yung i-award, magkakaroon ka ng 1,500 Balik ang puhunan. pesos. 1,500 pesos. Ngayon, para lalong lumago ang suporta mo sa Hope and Peace Movement with OFW organization, dapat kumuha ka ng 10 mga kakilala mo na iyong i-guide para maging advocates din sila ng Hope and Peace at saka ng OFW. Ngayon, pagka nabuo mo na yung 10 na yun, siyempre, pipila rin sila sa pila 1. So, bawat isa may 1.5 din sila. Yung 10 na yun na nakapila na sa pila 1, ipopost mo naman doon sa pila 2. Doon sa pila 2, pipila ka rin para magkaroon ka naman ng 15,000. Okay? Ngayon, dahil nandito tayo sa Peace Pro, ang Peace Pro ay magkakaroon ng 150 pesos. Yun. Bawat or medyo na maisasali natin dito sa ating movement. So,
yung 150 pesos na yun, ipunin yun para magtayo dito sa lugar na to ng butika, grocery, clinic, cafe, printing, insurance, at garments. So, inanya ko po kayo, yung mga nakakanood po nitong video. Sumali na po kayo sa Hope and Peace Movement with OFW and the senior citizens, PWD, solo parents, etc. Tulungan natin. Let's rebuild the nation and make Philippines a better place to live in for us, for our children, and the future generation. That's all. Salamat po. Amen. Congratulations. Maraming salamat po. Ang ating mong chairman po ng Hotiala. Okay. At siyempre, ano mo nasabi ng ating chairman po ng former and current overseas Filipino workers. Alam ko maraming nanonood po ng mga OFW ngayon. Pero ang kahalagan po, mga kababayan, bumuyo po kami ng paggalang sa inyo. Alam natin na may malawak na dahilan ng Diyos at malaki po ang inyong kontribusyon sa Pilipinas bilang OFW. Tama ba? Isipin ho ninyo maabot po ng $37 billion to $40 billion monthly, yearly, annual remittances ho sa ating bansa. Kaya mahalaga po itong advocacy natin na matulungan natin ang OFW, ang pamilya, lalo-lalo na pamilya nila. Okay? Na naiwanan dito. Paano mo sila lalago at hindi masasayang yung pera na ipinagdadala po sa inyo. Ano masasabi niyo po? Kung masasabi sa aking mga kapwa OFW, magtulungan po tayo. Amen. Ayon po sa salita ng Diyos, Galatians chapter 6 verse 2. Magtulungan tayo sa pagbuhat ng pasanin upang matupad natin ang kautusan ni Kristo. Ayun. Bilang OFW, tayo po ay nautusan mag-ibang bansa. At pagbalik po natin, ito na po, marami pong advocate person na magiging katuwang po natin para po sa ating reintegration, replacement of livelihood program under the NRCO according to Republic Act 8042 as amended by Republic Act 10022. And kailangan po natin magtulungan. Magtulungan tayo. Ang lahat po ng OFW returnees and their families sa Pilipinas ay magkakaroon po ng hanap buhay na matiwasay. Maraming salamat po. Maraming salamat. Okay, in connection sa Galatians 6.2, babalik po tayo doon, advance sa 6.9, huwag tayo huminto sa paggawa ng mabuti. Alam pong mayroon pang natitirang kabutihan sa puso natin mga Pilipino. Gawin po natin ang kabutihan na yan sa ating kapwa. At darating ang araw, itong kabutihan ito ay lalago. Krusada ng kabutihan sa ating bansa. Kaya kapitbahay mo, wala kang kaaway. Okay. Yung mga mahal mo sa buhay, wala kang kaaway. Kundi nagmamahalan, nagtutulungan. Yan ang ating krusada. Gumawa ka lang na mabuti. Maraming salamat po, Bishop Romel Baraya, sa pagsuporta po sa mga OFW. Maraming salamat din po, Bishop Borla. At siyempre, ang ating sisinyo. Salamat po. Maraming salamat po. Kayong tatlo maganda. Kayong tatlo maganda. Hotiala. Okay, purihin ang ating kapanan. Yes. Sige po, salamat po sa inyo dyan, mga kababayan. Mula po sa Boses ng Bayan, ngayong araw na linggo, ito si Bishop Mel. Nagsasabing, naway, pagpalain kayo ng buong may kapal. Sabay-sabay tayo. Naway, pagpapalain kayo ng buong may kapal. Salamat po. Ayun. Perfect. Perfect. Picturean ko kayong tatlo doon. Dito. Ito naman siya.